Bakit parang nauubusan na ng magandang option ang Amerika sa Iran War? Oh no! Kasi kung patuloy na bobombahin ng US ang Iran, mas lalong lalala ang gyera. Kung aatras naman ng US, maaaring magmukhang panalo ang Iran. Kung makipag-deal naman ng US, kailangan nilang gumawa ng malaking concessions. At habang tumatagal ang laban, Strait of Hormuz ang nagiging pinakamalaking problema ng US. Kaya ang tanong, may paraan pa ba ang Amerika para tapusin ang digmaan nang hindi lalong lumalala ang sitwasyon? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Unang-una mga kaibigan, hindi na sapat ang airstrikes ng US. Pwedeng gamitin ng US ang air power para sirain ang missile sites, command centers, air defenses, at military infrastructure ng Iran. Pero ang problema, hindi nangangahulugan na kapag nasira ang mga target, susuko na ang Iran. Noong July mga kaibigan, nagsagawa na ang US ng malawakang campaign ng strikes. Pero ayon sa ulat ng Reuters, hindi nito tuluyang naputol ang kontrol o leverage ng Iran sa Strait of Hormuz. At yun ang malaking problema para sa US. Target ng US na pahinain ng Iranian military, pigilan ang nuclear capability, mapabuksan ang Strait of Hormuz, at maprotektahan ang international shipping. Pero ang resulta, patuloy pa rin ang tensyon sa Strait of Hormuz. Noong August 14, bumagsak ng husto ang normal na shipping traffic at may mga tanker ding inatake. Kaya ano ang dilema? Kung dagdagan ng US ang airstrikes, maaaring masira pa ang Iranian military infrastructure, pero hindi garantiya na bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Kung hihinto naman ng US, maaaring gamitin ng Iran ang pagpapatuloy ng blockade bilang bargaining chip sa negosasyon. Kaya lumipat ang problema ng US mula sa airstrikes patungo sa naval blockade, economic pressure, at diplomacy. Sa kasalukuyan, ang US ay nagbabanta ng mas matinding economic pressure habang pinapanatili ang naval blockade. Uulitin ko mga kaibigan, kayang bombahin ng US ang Iran. Ang mas mahirap ay gamitin ng air power para mabuksan ang Strait of Hormuz at makuha ang isang kasunduang katanggap-tanggap sa US. At yun ang dahilan kung bakit mas komplikado na ngayon ang Iran War. At kapag umatras naman ng US, pwedeng magmukhang nanalo ang Iran. Yan ang malaking political at strategic problem para kay Trump. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi lang military victory ang pinag-uusapan. Kung sino ang unang mapipilitang mag-concede ang mahalaga. Reuters reports that peace talks have stalled habang parehong ayaw umatras ang US at Iran sa kanilang pangunahing demands. So, bakit magiging problema ang pag-atras ng US? Dahil maaaring sabihin ng Iran na napilit nila ang Amerika. At yun ang ayaw ni Trump dahil malaking kahihiyan yun. Kung aalis ang US habang hindi pa bukas ang Strait of Hormuz at hindi pa nakukuha ng US ang mga pangunahing kondisyon nito, maaaring ipakita yun ng Iran bilang strategic success. May mga ulat pa ngang nagsasabing naniniwala ang Iranian leadership na maaari nitong gamitin ang Strait of Hormuz para pilitin ng US na gumawa ng concessions. Sa ngayon, ginagamit ng US ang naval blockade at economic pressure para pilitin ang Iran. Sinabi mismo ng Pentagon na kaya ng US na panatilihin ang blockade nang walang tiyak na end date. Kasi kung basta aalis na lang ang US, mawawala ang ilan sa pinakamalaking bargaining chips nito. At ito ang interesting part. Iniulat na pinag-iisipan ni Trump ang pagtatapos ng conflict kung tuluyang bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz kahit wala pang bagong nuclear agreement. Pero humihingi ang Iran ng malalaking concessions tulad ng withdrawal ng US forces, sanctions relief, at compensation. Iyan ang strategic deadlock. At lalo itong naging sensitibo dahil sinabi ni Trump noong August 14 na balak nang ideklarang US territory ang Strait of Hormuz habang patuloy na iginigiit ng Iran na hindi nito kinikilala ang ganitong claim. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. At yan ang dahilan mga kaibigan kung bakit kahit napakamahal ng pagpapatuloy ng gyera, mahirap din para sa US nang basta na lang umalis. Ito ang pinakamalaking dilema ng US ngayon. Maaaring kailanganin itong gumamit ng military pressure, pero bawat karagdagang strike ay may posibilidad na mag-trigger ng mas malaking retaliation mula sa Iran. Kasi una, pwedeng gumanti ang Iran sa US forces. Noong mga nakaraang rounds ng labanan, kitang-kita naman natin yun, di ba? Gumanti ang Iran sa mga US military targets sa rehiyon matapos ang American strikes. And then, maaaring lumawak ang target mula military facilities patungo sa energy infrastructure. Mas mapanganib ito dahil maraming US partners at critical energy facilities sa Gulf. May mga babala rin mula sa Iran
na maaari nitong gantihan ang mga bansang susuporta sa bagong US attacks at lalong magiging dangerous ang Strait of Hormuz. Noong August 14, dalawang UAE oil tankers ang inatake habang dumadaan sa Strait of Hormuz, ayon sa AP, habang patuloy na bumabagsak ang commercial shipping traffic. At dito nagiging komplikado. Kung mas maraming US bombs, mas maraming posibilidad ng Iranian retaliation. At kung mangyari yon, mas delikado ang Strait of Hormuz. At kapag naipit ang Strait of Hormuz, mas tumataas ang presyo ng langis. At kapag tumataas ang presyo, mas lumalaki ang pressure sa US at sa global economy. May environmental cost na rin. Iniulat ng Reuters noong August 14 ang malalaking oil slicks sa Gulf na nauugnay sa maritime incidents. Kaya hindi ibig sabihin mga kaibigan na hindi kayang bombahin ng US ang Iran. Kayang-kaya nila. Pero ang problema ay kung ang bombing campaign ay makakamit ang political objective nang hindi nagiging mas malaking digmaan. Sa ngayon, stalled pa rin ang negosasyon at parehong may matitigas na kondisyon ng US at Iran para sa reopening ng Strait of Hormuz. Kaya ang nangyayari ngayon, lumipat ang US sa economic pressure dahil ito ang mas mababang risk na paraan para patuloy na pilitin ng Iran nang hindi agad nagpapadala ng mas maraming bombang tumatama sa Iranian territory. Noong August 9, sinabi ni Trump na mas pinipili ng kanyang administrasyon na hayaan munang maramdaman ng Iran ang economic pressure kaysa agad maglunsad ng panibagong malawakang military escalation. Pero paano ito ginagawa ng US? Sanctions. Target ng US ang oil revenues, financial networks, shipping, at iba pang pinagkukunan ng pera ng Iran. Noong August 14, sinabi ni Treasury Secretary Scott Bessent na naghahanda ang US ng unprecedented economic pressure measures laban sa Iran. Hindi lang sanctions ang ginagamit ng US, pinipigilan din ng US blockade ang normal na paglabas-masok ng Iranian oil at commercial shipping. Ayon sa Reuters, kakaunti na lamang ang barkong dumadaan sa Strait of Hormuz kumpara sa normal na traffic bago ang digmaan. Layunin kasi ng US na ubusin ang kakayahan ng Iran na magpatuloy sa digmaan. Ang logic ng US ay kung konti ang oil na ma-export ng Iran, babagsak rin ang foreign currency nila. Kung bumagsak ang foreign currency, mas konting pera para sa military ng Iran. At kapag nangyari yon, mas malaking economic pressure yon. At kapag may economic pressure, mas malaking dahilan para makipag-deal ang Iran. Yan ang logic ng US. Pero may malaking problema. Hindi basta-bastang susuko ang Iran sa ganyang estilo. May mga indikasyon na sinusubukan ng Iran na mag-adjust sa tinatawag na survival economy. Habang patuloy ding umaasa ang Iran na ang mataas na presyo ng langis at pressure sa global economy ay makakapilit naman sa US na umatras. At ito rin ang dahilan kung bakit delikado ang strategy ng US. Dahil habang sinasakal nito ang Iran economically, tumataas din ang pressure sa presyo ng langis at sa mga consumers sa Amerika. At ang Strait of Hormuz ang naging malaking leverage ng Iran ngayon. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi basta-bastang matapos ng US ang Iran War. Ang Strait of Hormuz, mga kaibigan, ay isang strategic choke point para sa global energy trade. Bago ang digmaan, mahigit 100 barko kada araw ang dumaraan dito. Pero ngayong August 2026, bumagsak ng malaki ang traffic. Iniulat ng Reuters na ilang barko na lamang nakakalusot kumpara sa normal na daloy. Pero bakit napakalakas ng leverage ng Iran? Unang-una, hindi kailangan talunin ng Iran ang US militarily. Yan ang pinaka-importanting punto. Maaaring mas malakas ang US Navy at Air Force, pero kung kaya ng Iran na guluhin o pigilan ang shipping sa Strait of Hormuz, maaari nitong ipasa ang malaking bahagi ng economic cost sa buong mundo. Kaya ang Strait of Hormuz ay nagiging economic weapon. Ikalawa, ginagamit ito ng Iran bilang bargaining chip. Ginagamit ng Iran ang reopening bilang kondisyon sa negotiations. Iniulat na hinihingi ng Iran ang mga bagay tulad ng sanctions relief at pagbabalik ng frozen assets bago magkaroon ng mas malawak na reopening. Ikatlo, pinipilit ng Iran na harapin ng US ang isang mahirap na choice. Kaya ang Strait of Hormuz ang naging center of gravity ng economic at diplomatic battle. Pero may limitasyon din ang leverage ng Iran. Hindi ibig sabihin na permanenteng hawak ng Iran ang trump card. Kasi habang tumatagal ang blockade, naghahanap ang ibang bansa ng alternative supply routes at sources ng langis. At lumalaki rin ang economic cost sa Iran mismo. May analysis na nagsasabing unti-unting nababawasan ang leverage ng Iran habang nag-a-adjust ang global energy system. At ito ang interesting twist. Ang weapon na ginagamit ng Iran para pilitin ng US ay maaari ring maging dahilan
kung bakit nagmamadali ang ibang bansa na humanap ng paraan para hindi na sila maging dependent sa Strait of Hormuz. Kaya sa August 2026, ang tunay na laban ay para sa kontrol sa leverage ng Strait of Hormuz. At dahil dito, mas maiintindihan natin kung bakit sinabi ni Trump noong August 14 na balak niyang ideklarang US territory ang Strait of Hormuz. Kung tutuusin, hindi lang missile at barkong pandigma ang laban sa Iran war. Leverage ang tunay na labanan. Hawak ng US ang napakalaking military power. Pero hawak naman ng Iran ang Strait of Hormuz na kayang yumanig sa global oil supply. Kaya ang tanong ngayon mga kaibigan, sino kaya ang unang bibigay? Ang military pressure ba ng US o ang economic pressure ng Iran sa mundo? At kung tuluyang mawala ng kontrol ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, posible bang mas lumaki pa ang digmaang ito? Mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para sa mas maraming malalim na geopolitical analysis. Maraming salamat sa inyong panonood.